Hey guys, it's Sean and I'm back after a month of not doing a vlog. And I'm sorry, yes. Ayun, so yung last video ko is yung cosplay week. Grabing nakakapagod yun. At kung hindi nyo pa napapanood, then lalagay ko na lang yung link sa baba. Ito yung cosplay sa Ago at saka yung itanong mo kay Captain America. So right now, we are not doing a travel vlog or cosplay vlog. So since a lot of you are asking for a room tour, and I'm not going to do that due to my privacy, pero I will show you some parts of my room na talagang gustong-gusto kong puntahan. Although hindi naman malaki tong room ko, pero gustong-gusto ko lang talaga. Actually, ito na talaga yun. Nakahihintay ko din na gawin, na gawan ng vlog ang aking mga collection. Ayan, sa yung nasa likod ko. Ayan, so tagal ko na rin talagang pinangarap gawan ng video to. So yes, kung nababasa nyo yung title ng video na to, I'm going to tour you into my mini toy collection. Ayan, nasa likod ko siya. Actually, meron pa rin dito at meron din dito. Pero hindi ko muna ipapakita yung mga yan. Siguro sa mga ibang vlogs na. Kasi pang-bata yan. Tsaka dito, hindi ko pa nalilinis. So ito muna, kasi ito talaga yung main collection ko. So let's start. Ayun, so I started collecting toys since 2011. Oo, 11 yun. Yung mga kinokollect ko pang toys dati, yung mga bootleg. Ang term kasi na bootleg para sa mga collectors ay ito yung mga toys na fake or hindi siya registered or class A. Yun yung term. Pero kasi sa akin dati, hindi ko pa kasi talaga alam kung ano yung bootleg. Since 2012, yes. Kasi nga, meron akong, since nagko-collect ako ng mga toys, hindi ko alam ang bootleg at saka original. Kasi nga gusto ko lang magkaroon ng toys na collection. Ganun. So ayun, napadami yung pagko-collect ako ng bootleg. And hindi ko na-realize na if you sum up the prices of those toys, malaki na pala. At saka hindi ko siyang pwedeng ibenta kasi nga, it's fake. At sinong naman may gusto nun? Kung hindi yung mga beginners lang din. Ayun. So, I started collecting One Piece. One Piece dati. Mga bootleg. And also, Final Fantasy. Ayun. Final Fantasy, Bleach, at saka, ayun lang. So, madami talaga akong bootleg dati na One Piece. Na kumpleto pa yung mga barko nila, yung mga chibi nila. Mahilig ako sa mga chibi. Ayun. And next na naging collection ko yung mga chibi. Ayun. So, nagkaroon din ako ng Miku Hatsune, Death Note, at saka iba't iba pa. Nagkaroon din ako ng Twilight. Actually, meron pa yung mga yun eh. Hindi ko lang masyadong pinapansin na. Pinag-isipan ko kung ibebenta ko if may bibili pa. Ayun. So, meron din ako ng mga Twilight. NECA yung mga yun, original. Ayun. So, doon ako nag-start sa Twilight ng original na, mga NECA. And then, I started collecting mga killer toys. Sila Freddy Krueger. Ayun, sila Chucky. Kasi mga killer, yung mga sikat na NECA. And then, naisip ko, why not push it to the next level? Kasi since gano'n naman yung mga kinokolekta ko. Ayun, so, binenta ko lahat ng mga toys ko. Yung mga yun. At saka kung may mga natira, yun talaga yung mga favorite ko. Binenta ko yung mga toys kong yun. And I started collecting rare toys. Ito na yung mga rare toys ko. Tutor ko na kayo. So, yung pinaka-first collection ko ay yung Final Fantasy VII na Cloud and Fenrir ng Square Enix. Actually, nakatago siya kasi sa sobrang fragile na niya. Tsaka, hindi ko na siya pwedeng laruin. Kasi nga, yung mga joints niya, hindi na maganda. Although, merong bagong labas ngayon ang Square Enix na Cloud and Fenrir. Basta, kasi first edition yun eh. Binili ko siya sa isang toy collector here in San Fernando. Hindi ko na siya papangalanan. Pero maganda siya. Nabili ko siya ng worth 3,000. Oo, 3,000. Although yung original price niya, pag brand new yung bibilhin, it's about 7,000 pesos. Mga ganun. Although matagal na siya. Matagal na talaga. Bata pa ako, nakikita ko na yung collection niya na yun. Hanggang sa nung third year high school ako, binili ko sa kanya yun ng 3,000. At ayun nga, nakatago lang. Ayan, so ito na nga. So, pupunta tayo panel by panel. Bali, may tatlo tayong panel dito sa may collection ko. And we are going to start here sa right ko. Ayan na nga. So, andito na tayo sa first layer. Titingnan natin. Nabuksan ko na rin ang kanilang salamin. Ayan. At nakalakbang pinto. Ayan. So, dito sa taas, makikita natin yung mga award-winning characters na nananalo sa Oscars. Ayan. Sa mga films.
Ayan, so makita natin dito si Angelina Jolie, Maleficent, si Mr. Bean, at si Mr. Bean at saka Star Wars. At makikita rin natin sa taas, meron akong statue ng Oscars. Oscars ba to? Oo, Oscars yan. And so, review lang. Yung mga collections ko are Hot Toys, Hasbro, and Sideshow. Yun yung mga brands. Meron din akong Crazy Toys, and ano pa ba? Most of it kasi Hot Toys eh. So, ang Hot Toys kasi, it's a brand from Hong Kong. Ayan. So, may mga nagbebenta din ng Hot Toys dito sa Philippines, which is yung Philbars. Depende pag pupunta kayo sa mga cosplay events at saka sa mga Toy-Con events. Doon yung makikita yung mga Hot Toys at saka rare collections. Meron din kasi mga nagdi-display doon at meron din mga nagbebenta. Ayun. So, eto. Si Maleficent is a Hot Toys. Nabili ko siya sa Hong Kong nung 2013. Oh yes, nabili ko siya sa Hong Kong noong 2013. Siya yung pinakauna kong Hot Toys eh. Si Maleficent, si Thor, and saka si Loki. Grabe. Kasi dati nasa Hong Kong ako, sabi ko, isa lang yung bibili kong Hot Toys. Pero day 1 pa lang naubusan yung pera ko kasi binili ko yung tatlo. Kasi nga, sale na yung dalawa, si Loki at saka si Thor. Tapos si Maleficent naman, bagong Hot Toys lang, bagong labas lang siya. Kaya kinuha ko na din kaysa magkaubusan ng stocks. Meron din akong Mr. Bean dito. Nakalimutan ko yung brand niya. Pero from Hong Kong brand rin siya eh. And meron din akong si Yoda, si BB-8 at saka si R2-D2. Ayan, so sila talaga yung mga gusto ko sa Star Wars. Ayun, si Yoda is a Hasbro. Ayun, so si Yoda, isa siyang robot dito sa collection ko. Ayan, so si BB-8 naman, ayun si BB-8. Android siya. Actually, pwede mo siya i-control sa phone. Ayan. Pero dinidisplay ko lang siya. Ito yung first release ng BB-8. Nabili ko siya sa Disneyland ng worth 6K ata, 6 to 7K. And then, si R2-D2 naman, ito. Nabili ko siya sa Disney Store. Kung naalala niyo yung haul ko ng Disney, ng Hong Kong haul. Ayun, so na-unbox ko siya doon. Mapapanood niyo. Nagsasalita din siya. Ayan. So, ito yung first part. First part pa lang, tagal ko na magsalita. So, dito naman tayo sa may second part ng aking collection. Second layer. Ito naman yung laboratory ni Tony Stark. Actually, itong collection ko mix kasi. Mix ng collection ko, collection ni ate, collection ni daddy. Ayun, so karamihan kasi dito, collection nila. Eh ako yung keeper. Keeper means tagatago, tagalinis, ganun. Ayan, so makita natin dito ang Mark 42. Andito rin yung dummy. Yung robot niya. Ayan. Hot Toys din to. Actually, set siya. Yung base niya is separate doon sa mismong figure. Kaya medyo talagang hinay-hinay kami sa pag-collect dati. Meron din tayo dito Mark 7 na Iron Man. Meron din tayo dito Iron Man na inaayos. Ito yung may wires na umiilaw. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya pag nakailaw. Ayan. So yun, so laboratory, andito yung mga gamit niya, may mga newspapers, may mga blueprints, as in HD siya, high quality. Next naman dito tayo sa pinakababa, makikita natin dito ang aking Superman collection. Ito naman, makikita natin dito si Jor-El, yung father ni Superman, si Superman, at saka another Superman. Yes, yun. Yan, yun lang naman yung mga Superman ko dito. Meron din akong Batman vs Superman. At saka, pero chibi lang siya. Pero ito, Hot Toys siya, at saka Sideshow. Si Superman at saka yung father niya, ito yung Hot Toys. Nabili ko to around 2014. Dito lang sa Philippines ko nabili sa isang collector. Ayan. At ito namang statue na to na si Superman, nabili ko siya last 2 years ago sa may Hong Kong. Sa CTMA building. Yes, naalala ko na. CTMA building dun sa may Hong Kong, dun sa may Ladies Market. Nabili ko siya doon. Meron din akong Batman, Armored Batman, and Superman na cos baby ng Hot Toys. Ayan. So, yan lang naman ang laman ng aking first row. Punta naman tayo dito sa second row. Ayan.
Ayan, so andito naman tayo sa aking second column ng aking collection. So ito yung gitna ng aking collection cabinet. Kaya dalawa lang yung layer dito. Lakas kung maka-layer, no? OSI model. Ayan, so dito sa taas, magkikita natin mga Avengers. Ayan, andito si Loki, andito si Thor, andito rin si Captain America ng Winter Soldier. Ito yung Winter Soldier suit niya. Hindi ako nafo-focus ng camera na kanya. Meron din tayong Iron Man. Ito yung mechanic version ng Iron Man 3. Meron din tayo si Red Skull. Meron din tayong si Iron Patriot. Ayan. Wala lang tayong War Machine kasi nga, meron na tayong Patriot. Ayun. So, kung naalala nyo yung sabi ko kanina, first talaga nabili kong Hot Toys is si Maleficent, si Thor, at si Loki. So, ayan na sila. Etong dalawa, yung version ng The Dark World, nabili ko siya around 2013. Ayan. So, ayan. Hot Toys, at etong mga to, Hot Toys silang lahat. Ang pinagkaiba lang si Iron Patriot, konche, mabigat, hindi siya plastic. Basta yun, mabigat siya. At saka si Red Skull. Si Red Skull kasi, sa ngayon, si Red Skull kasi medyo rare na siya. Kasi ito pa yung Captain America First Avenger na film. So, 2011 pa yun. First release yung mga yan. Kaya medyo hindi na siya mahanap sa market. Except si Mechanic kasi bago lang siya ng Iron Man 3. Ayun, so dito naman tayo sa baba. Ito naman yung Iron Man. Mostly, kay ate to. Kay ate at kay daddy. Ayan, so makita natin dito, meron tayong arc reactor. Andito si Mark 43. Oo, Mark 42 yun. Ito naman si Mark 43. Andito rin si Silver Centurion at saka si Heartbreaker. And hindi ko alam kung anong mark sila eh. Yun ang mga name nila. Si Centurion at saka si Heartbreaker. Ayan, so lahat ito umiilaw. Pati ito umiilaw siya. Ito naman yung actually dalawa dati ang aking arc reactor. Yung unang version. At saka ito na kasi yung Iron Man 3 version eh. Umiilaw to pero inalis ko na yung battery kasi nga hindi ko naman palagi pinapailaw. Baka masira lang. Ayan. Lahat pala ng collection ko is 1:6 scale, except ito, 1:4, at saka yung Superman ko na statue, 1:4 siya. Ayun. So let's move naman sa next collection. Ayan, so na-delete ko yung unang pagkaka-video ko, so uulitin ko from the start. Ayun, so dito na nga tayo sa may pangatlong cabinet ko dito sa may collection ko. Ayan, so kung makita nyo, tatlong parts din siya, parang nasa right, parang weighing. Ayan. So dito sa taas, makikita natin yung collection ng dad ko, which is yung Batman series. Ayan, so makikita natin dito si Bane ng Dark Knights, si Joker ng 1989, si Batman ng 1989, si Batman and Robin ng 1966, at saka si Batman ng The Dark Knights, nasa loob siya ng kanyang armor cabinet. Ayan, so yan, mostly kay daddy ko to lahat. And meron din kaming Batman na The Dark Knight Returns. At isa siyang statue. Isa siyang limited edition kasi 30th anniversary niya. At saka meron siyang number. Manufacturers. Hindi. Meron siyang number. Out of 3,000 pang 2,821 siya. Although lahat naman sila meron ganun. Especially si Superman na statue at saka si Iron Man. Meron siyang ganun. Hindi ko lang masyado tinitingnan kasi mabibigat sila. Kasi bato, hindi siya plastic or basta, bato siya eh. Ayan. Dito naman tayo sa baba. So, dito natin makikita yung mga ibang Iron Man collection. Actually, last ng Iron Man collection ko to. Kung nakapunta kayo dun sa may Excel Museum, sa may Ocean Park dati, at saka sa bahay ni Excel, makikita nyo rin doon to. Actually, rare na din to ngayon. Ito yung Gantry ng 2010 version ata ng Iron Man. Hindi ko alam kung anong year yun. Basta Iron Man 2. Ito yung nakagawin sa Iron Man. Tapos, basta, papakita ko na lang. Ayan. So, ito yung Gantry. At nandito si Iron Man. Itong Iron Man na ito, kinuha ko siya doon sa Iron Man 3 collection ko na tawag na doon.
laboratory niya. Kasi wala akong Mark 4 at Mark 3 yun. Yung gantry lang talaga yung nabili namin. Ayan. So, meron din tayong Iron Man Igor. Ito, nabili ko siya sa Hong Kong noong 2015. Yes, kung tinatanong nyo, yearly po ako pupunta ng Hong Kong para bumili ng toys. Ayun. At meron din ako nito, yung kalaban ni Iron Man. Actually, hindi siya kalaban. Nagpanggap lang siyang kalaban. Diba? Mukha siyang Santo Papa. Ayan. So, yun ang aking collection ng Iron Man. Kung yung price nila, basta, i-search nyo na lang, Hot Toys Gantry price. Search nyo na lang. Ayaw kong sabihin. Ayan. So, dito naman sa baba, makikita natin mga ibang award-winning films talaga sa industry. Ayan. So, makita natin dito ang Hellboy. Makita natin dito si Hellboy na malaki at saka yung baby Hellboy. Makita natin dito si Ghost Rider. Meron din akong Chucky. Actually, favorite ko ang Chucky na collection. Ewan ko lang sa iba, pero sa kanila nakakatakot. Pero sa akin, parang comedy kasi yung film. Hindi siya, nakakatakot siya, pero comedy. Ayan. So, meron din akong Toy Story. Ito yung Toy Story collection. Wait, may papakita ko. So, meron din ako nitong Dolly ng Toy Story collection. Actually, hindi ko pa siya na-unbox since 2014. Ito yung nasa Toy Story 3. Yung nasa batang babae yung collection niya. Ayan siya. Meron kasi silang certificate of authenticity. Kaya, gusto ko to. Yung price nito ngayon, nag-range sa 3 to 4,000. At yung Woody at saka Buzz naman, ewan ko lang, kung 3 to 4,000 din. Pero alam ko ganun yung price ng mga Toy Story collection ngayon. Hindi ko lang sure kung nagmahal na. Ayan, since tapos na tayo sa pinakataas, dito naman tayo sa pinakababa. At ito na yung pinaka-last na collection ko. Nandito ha. Ayan, so dito natin makikita yung mga Batmobiles kong tatlo. Yung 1989 at saka 2005 Batmobile. Dalawa yung 2005 Batmobile ko. Ito yung black version at saka yung camo version na ginamit ni Bane. Ayan. So, malalaki talaga siya, pero 1:6 collection lang siya. Pwede, actually nabubuksan sila. Pwede mong ilagay sa loob yung mga collection ko. Pero nga, kasi iniingatan ko talaga, kaya hindi ko nilalagay sa loob. At saka umiilaw din sila. Ayan. At makita rin natin dito yung shield ni Captain America. Yan is 1:1 scale yan ng shield ni Captain America. Ginamit ko yan last vlog ko. Kung mapapanood nyo yung Captain America cosplay ko sa Ago. Ayan, yan yung ginamit kong shield. Ganda. Ayan. So, last time kasi punta ko sa Manila. Isa siyang toy event. Asia Pop Comic Con. At saka Toy-Con. Ang Toy-Con kasi, summer at saka December. Pero, pag ako sa inyo, punta kayo ng December kasi doon nagkakaroon ng sale ng collection. Ayan. Ang price ng isang Batmobile na 2005 as of this moment is around 20 to 30k, depende kasi sa edition. Yung Batmobile ko kasi na black, first edition siya. Ito kasi, ito na yung mga pangalawang edition, ganun. Ayun. So, ito naman yung 1989. Ilan na lang yung may ganito ngayon. And hindi ko alam kung magkano yung price niya. Siguro na around 30 to 40k, ganun. Ayun. Kasi sobrang rare na siya. Ilan na lang yung magbebenta. At if you're lucky, baka ang mabili mo second hand. Ayun. So, ito lang naman yung mga collection ko. Ayan, so dito nagtatapos ang aking collection tour video. Actually, meron pa ako dito yung Toy Story ko, Toy Story collection. At dito naman, meron dito yung mga Harry Potter collection ko. Pero siguro sa ibang video na kapag naayos ko na rin dito. So don't forget to like and subscribe to my channel. Ayan, so dito na nagtatapos ang ating episode for today. This is Sean TV, signing off.